Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, tapos na ang ating pagunita ng Kwaresma, saan ang pinakahuling kabanata ay ang pagkapako at kamatayan ng Panginoon sa krus. Ngunit, batay din sa ating natutuhang aral mula sa ating inang simbahan. Pangatlong araw mula ng kanyang pagkamatay, muling nabuhay ang ating Panginoon. Ay ito nga ang ating pagunita ng Easter season. Panahon ng pagbubunyi, panahon ng kagalakan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Easter Sunday ang tawag sa turo ng simbahan. Muling nabuhay ang ating Panginoon ayon sa Eskriptura. Mga kakabay, marami ang hindi naniniwala na muling nabuhay ang Panginoon. Matagal na pagtalunan, nagkaroon ng mga mainit na mga pagdidebate kung totoo o hindi na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Una, lalo na tayong mga Kristiyano, partikular na ang mga Katoliko, naniniwala tayo na si Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao. Naniniwala tayong si Jesus, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad, ang Anak, ay nagiging sugo ng Ama upang iligtas ang siyang katauhan sa pagkakasala. Sa madaling salita, si Jesus nagkaroon ng dalawang pagkatao, ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagiging tunay na tao. Isa sa mga katotohanan na nagpapatibay at nagpapatotoo sa resurrection o muling pagkabuhay ni Kristo ay ang simbahang Katoliko mismo. Alam naman natin na si Jesus mismo ang nagtayo ng simbahang Katolika. Nang sinabi niya kay Simon Pedro nung panahon na apostolis pa si Simon, ikaw si Pedro, at dito sa itaas ng badong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at walang makakagupo o makakatalo kahit na ang impyerno. Malinaw, sa wikang English ang sinabi ng ating Panginoon, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and no one shall prevail, even the gates of hell. Sa madaling salita, itinayo ni Kristo ang isang matatag na simbahan. Subalit, kung wala ang kanyang muling pagkabuhay, wala rin ang simbahang Katoliko. Sapagkat kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, nangangahulugang isa siyang piking Diyos. Hindi siya totoong Diyos. Isa siyang kuwan ng Diyos. At ito ang unang katibayan na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At alam naman natin na ang Panginoong Jesucristo, matapos siya namatay sa krus, ay inilibing sa isang libingan na pinahiram sa kanya ng isa sa kanyang mga sekretong disipulo
isang mataas na Hudyo na ayaw magpapakita sa publiko na siya ay isang alagad ng Diyos, si Nicodemus. Ito ang nagpapahiram ng pinaglibingan kay Kristo. At alam naman natin na si Kristo nakasaplot, may isunod nang siya ay inilibing. At kung totoong ninakaw si Kristo ng kanyang mga alagad upang ipapakita lamang na muli siyang nabuhay, sana una at higit sa lahat, ang pintuan ng kanyang libingan ay dapat nasira. Wala namang lock sa loob, wala namang kasamang inilibig si Kristo upang buksan siya sa pangatlong araw. So hindi nagalaw ang pintuan, kusang nagbukas. Pangalawa, ang kanyang mga saplot na kung siya ininanakaw, babayaan na lamang. Buhatin na lamang nila si Kristo at maaaring madadala ang mga saplot. Ngunit nakikita na tunay sapagkat ito ay iniligpit, inayos bago inilagay sa paanan ng kanyang hinigaan ng siya ay inilibig. Ito ang napatunayan nung isang pagkakataon nagkaroon ng pagtitipon. Isang meeting ng mga magagaling na mga abogado sa buong mundo ng panahon na yan. At pinagdibatihan ang pagiging totoo o hindi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Lahat sila naniniwala sa mga katibayan na nakikita sa loob at libingan, sa loob at labas ng libingan ni Kristo. At ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay hudyat ng ating paghahanda ng kanyang pangalawang pagdating. Sinasabing sa kamatayan ni Kristo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit ito ay simula lamang. Ang kanyang kamatayan ay simula lamang ng talagang paghahanda natin ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo sa kalendaryo ng simbahan, mayroong dalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang kanyang unang pagdating naganap na. Isang kasaysayan na lamang, isang paggugunita na lamang. Hindi na maaring maibalik at paulit-ulit natin ginugunita. Yun ay ang nagsimula sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem at nagwakas sa kanyang kamatayan sa Kalbaryo noong Good Friday. Yan ang tinatawag nating Season of Lent o panahon ng Kwaresma. Yan ang mga drama sa kanyang unang pagdating. At ang kanyang pangalawang pagdating magsimula ng kanyang muling pagkabuhay. Saan? Umakyat sa ngayon, inakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Ama. At sa hindi natin alam na pagkakataon, sa hindi natin alam na panahon, ang kanyang pangalawang pagdating upang hahatulan tayong lahat, patay man o buhay, na mapupunta tayo sa karan ng langit o sa kaharian ng impyerno. Paghandaan natin ang kanyang pangalawang pagdating. Kaya nga sa kalendaryo ng ating simbahan, meron tayong tinatawag na panahon ng Advento. Panahon ng Advento, ang unang pagdating ng ating Panginoon. Panahon ng Kwaresma o Lent, Season of Lent, ang kanyang kahirapan, pagpagkasakit at ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang kapanahon na sinasabi natin Christmas. At ang pangatlo ay itong Easter season. Ito kanyang muling pagkabuhay, ang ating pagbubunyi, ang ating pag-alaala ng kanyang kamatayan. Kaya ito ang dapat natin paghandaan. Paghandaan natin ang kanyang pangalawang pagdating. Saan? He will judge the living and the dead. Mag-ingat tayo.